totoo ang mga higante. Kahit sa Biblia ay makikita sila. Ito ang huling turan ng mga saksi bago sila ay pinatahimik. Ikukuwento ko sa inyo mga katinagalog ko, ang mga tao na nagsasabing totoo ang mga higante, ngunit masaklap ang kanilang kinahantungan. Ang nakikita ninyong video mga katinagalog ko ay kuha sa bansa ng Thailand. Ayon sa mga turista na nais lamang nila na makakuha ng video ng bawat isa. Nang isa sa kanila ay mapansin ang tila ba isang malaking bagay na nasa itaas ng bundok. Ngunit tila ba nagtaka sila nang bigla na lamang na ito ay magsimula na kumilos. Kaya naman kinuha agad nila ang kani-kanilang mga cellphone at kinuhanan ito mula sa kanila na kamera. Kung titingnan ay tila ba ito ay isang tao, ngunit nagimbal sila nang mapagtanto nila kung gaano sila kalayo sa mismo na bundok at kung gaano kalaki ang nakikita nilang tao na doon ay tila ba nakatayo. Nag-hysterical pa ang mga turista nang muli ito ay gumalaw at tila ba ito ay yumuyuko. Bago pa ang video na ito ay lumabas, isang TikToker na nagngangalan na si Andrew Dawson ang nagpost ng ganito rin na video sa kanyang account. Sa video makikita na tila ba nagulantang ding ito sa kanyang nakikita. Ito ay nang matanaw nito ang tila ba isang taong naglalakad sa mataas na parte ng bundok sa tuktok kung saan ito ay nagyayelo. At dahil umaandar ang sasakyan na kanyang kinalululanan, ay pinahinto ito ng kasama niya sa sasakyan. Ayon sa pahayag mismo ni Andrew na tila ba umaakyat sa bundok ang nilalang. At dahil sa laki nito ay talaga naman na lutang ito sa kaputian ng yelo na nilalakaran. Nang ipost niya ito sa kanyang account, umani ito ng milyong-milyon na mga view. Ang iba ay naniniwala, ang iba naman ay sinasabing ito ay kanya lamang nagawa-gawa. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari kay Andrew ay ang mas nakaagaw ng pansin ng buong mundo. Matapos ang ilang araw mula nang maipost nito ang video sa kanyang account, sinasabi nito na aakyatin niya ang bundok kung nasaan nakunan niya ang video. Aalamin daw niya ang totoo. At talaga naman nga na ginawa niya ito. Ngunit sa kanyang pag-akyat, walang siyang higanteng naabutan. Sa halip, papunta pa lamang siya, 2 helicopter di umano, kanyang nakita na may bit-bit na tila ba malaking bagay na nakabalot. Ngunit bago pa man ito ay mas nalapitan, may 2 sasakyan na rin na sa kanya ay humarap. Ayon sa kwento ni Andrew na sinabihan daw siya ng isa sa sakay ng sasakyan na itim na hindi ito maaaring lumapit sa lugar dahil ito ay pribadong pasilidad ng gobyerno. Ngunit sinuway niya ito at muli lumapit na naman siya ng husto. Kalaunan ng makauwi na ito, ilang araw ay napapansin ito na may sasakyan sa tapat ng kanya na tahanan. Kinunan niya ng video ito ayon sa kanya na ang sasakyang ito ay kaparehong-kapareho ng sasakyan naman na humarang sa kanya paakyat sa kabundukan. Nilahad nito ang kakaiba niya ng mga naranasan at iba pa na nakuhanan. Tila ba laging may nagmamasid daw at nakasunod sa kanya. Matapos ang isang linggo, nagulat ang mga tao nang mag-post ito ng kakaiba na naman na video. Ayon kay Andrew na hindi daw siya muna maglalabas pa ng video sa account niya na siya namang napansin ng mga followers niya. Para sa kanila, iba raw ang kinikilos nito at talaga naman nakakaiba. Matapos nito ay naglabas pa siya ng isang video at sa video ito sinasabi niya na peke ang kanyang ginawa. Ngunit makalipas muli ang ilang mga araw, naglabas muli ito ng video na sinasabing hindi siya mapapatahimik. Totoo ang kanyang mga sinasabi. Matapos ang ilang linggo, hindi na muling narinig pa ang kahit na ano mula sa TikToker na ito. Matapos nito ay wala na rin siyang ipinupost na mga bago na video. Maliban na sa balita na lumabas mula sa kanya. Etong si Andrew ay pumanaw na. Ayon sa mga kaanak nito, matagal na daw na may depresyon si Andrew at ang kanyang maagang pagkawala ay ang naging resulta nito. Lahat ito ay naganap ilang linggo matapos i-post niya ang higante na nakuhanan niya ng video. Sa kaganapang ito mga katilagalog ko, mas umugong pa ang balita na tila ba may itinatago sa mga tao ang ating mga gobyerno. Ilang beses na rin na inakusahan ang mga Smithsonian ng pagtatakip sa katotohanan sa mga bagay sa mundo. Isa na ang pagtuklas ng mga higante dito. Ang mga Smithsonian po mga katinagalog ko ang samahan ng mga museo sa buong mundo na ang layunin ay ipreserba
ang mga pinakamahalagang bagay sa kasaysayan nating mga tao, kasama na ang turo ng relihiyon at maging kung papaanong nabuo tayong mga tao. Ang pagkakaroon daw ng higante ay ang makapagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Biblia at talaga namang hindi aayon sa kanila ang sarili na turo nila. Ayon sa mga eksperto pagdating sa mga teorya na ganito, sa oras na marinig ng mga Smithsonian na nakahukay ng mga kakaibang nilalang ang mga eksperto pagdating sa gawaing ganito o ang mga taong tinatawag nila na mga archaeologist, ay tatawagan agad nila ito at pupuntahan at agad na pinatatahimik at saka kukunin at itatago ng maigi ang sinasabi na ebidensya. Ngunit ilang beses naman na pinabulaanan ito ng samahan ng mga Smithsonian. Ayon sa kanila na wala silang alam sa ibinibintang sa kanila at wala rin silang kinalaman sa kahit anong pagtatakip sa tunay na kasaysayan. Ngunit kung ang pagbabasehan ay ang banal na kasulatan, talaga naman na mayroong lahi ng mga higante na nabuhay kasama ng mga tao sa mundo. Ayon sa banal na aklat na nang magniig ang isang anghel na ibinagsak mula sa kalangitan at nakipagniig sa mga mortal na babae, nagbunga ito ng mga higante. Tinawag ang lahi na ito ng mga Nephilim. At dahil sa lahi ding ito, ay nagpaulan ang Diyos Ama ng 40 araw at 40 mga gabi. Ito ay upang linisin ang kalupaan mula sa lahing ito ng nakaraan. Ngunit tila ba dahil sa makabagong teknolohiya, nagkakaroon na ng paraan ang mga normal na tao na katulad nyo at katulad ko upang maibahagi sa buong mundo ang mga kakaibang pangyayari na nakikita ng kanilang mata. Mga katinagalog ko, kung kayo po ba ang tatanungin, naniniwala po ba kayo na may buhay pa na higante na katulad ng nakunan sa video na ito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot pa rin po ay mananalo ng 100 Gcash loan. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.